Alam po ninyo, sa ilalim po ng kapangyarihan bilang independent body, ang Office of the Ombudsman, pwede na po silang mag-imbestiga dito po sa isyu ng scam, korupsyon sa flood control project ng Pangulo. Kasi po, hindi biro eh. Ang kapangyarihan ng ombudsman, kahit walang complainant, pwedeng mag-imbestiga. Yung makabasa sila sa mga pahayagan sa internet ng merong anomalya umano, ground na yon para mag-imbestiga. Basis na yon, basehan na yon para mag-imbestiga. Or mismong ang Pangulo nagsalita ng merong scam, merong anomalya dun sa SONA at sa kanyang mga inspeksyon, kanyang inaamin, dapat yan ginagawa na. Ang trabaho po ng ombudsman ay mag-imbestiga, lalo na ho sa mga government official na posibleng mali ang paggamit ng pera o may kinalaman sa graft and corruption. Yung pagiging independent ng Office of the Ombudsman dapat iparamdam na nila, ipakita na nila sa ngayon. Inuulit ko sa kailang kapangyarihan, hindi na kailangan ng complainant. Makakita lang ng balita o istorya o impormasyon na mayroong korupsyon, yun ay basehan na para mag-imbestiga. Ay 545.6 bilyon, mahigit na kalahating trilyon ang pinag-uusapan sa flood control program na ini-expose mismo. Walang ibang nag-expose, naghayag ng katiwalian kung hindi ang Pangulo ng Republika ng Bansa, si Pangulong Marcos. Ay bakit hindi pa nag-iimbestiga ang ombudsman? Naghihintay pa sila ng complainant? Naghihintay pa sila ng galaw ng COA at ng Department of Public Works? Ay huwag na nating hintayin yan. Kayo mismo ang pwedeng mag-file ng anti-corruption o plunder laban sa politiko, laban sa mga kontraktor na pag-aari din ng politiko o kamag-anak ng mga politiko na may kinalaman sa anomalyang ito. Ang linaw ng sinabi ng Pangulo na merong for the boys, merong kickback, merong nawawalang pondo dahil bumawaha sa buong bansa at Metro Manila. May scam, may anomalya. Ano ba naman kayo, mga taga-ombudsman? Galaw-galaw naman kayo. Although, kauupo lang bilang acting ombudsman si Castillo, pero dapat kayong gumalaw. Hindi, yung pagiging acting o posisyon, yan ay dapat ipinaparamdam sa taong bayan. Malay mo, acting ka lang. Pero kung gagalaw ka at nakita ng Pangulo, may tapang at lakas ng loob ka, eh baka ituloy-tuloy ka na dyan. Pero kung wala kang gagawin, eh dapat lang palitan ka. Dahil sabi ng Judicial Bar Council, hindi pa tapos, nagre-rekomenda pa sila sa Pangulo. Naglagay lang ng acting dyan sa ombudsman kasi nagretiro na si Martires noong July 25, hindi pwedeng mabakante. So, hamon ito kay acting ombudsman Castillo, gumalaw na po kayo. Huwag ganyong hintayin magreklamo pa ang kahit na sino. Ngayong panahong ito na sinasabi ng Pangulo ang anomalya, dapat may managot, may makulong, may maparusahan. At kayo, ombudsman, ang merong exclusive din na kapangyarihan bilang independent body na mag-file ng kaso before sandigang bayan at magpakulong sa mga korupsyon, sa mga involved sa nakawan, mga abuso sa kapangyarihan at salapi ng mamamayang Pilipino. Gising-gising, ombudsman. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Ano ba ito? Habitual absences? Gawa-gawa lang daw, sabi ni Sara Duterte. Ano ba yung habitual absences? Ano bang sa Tagalog yan? Di ba bang ibig sabihin nakagawian, nakasanayan ang pagliban o pag-absent sa trabaho? Nakasanayan, nakagawian, or sinasadya na hindi pagtatrabaho o pagpasok sa trabaho dahil pagliban niya, absent niya po. Tapos sasabihin, gawa-gawa lang. Ay buong mundo alam na si Vice President walang ginawa kundi mag-travel na mag-travel. Nakakasampu, 8 biyahe na yata ito sa napakaigsing panahon. Ginagawa niyang Divisoria, kaya po na lang yung dahig. Qatar, Australia, South Korea, Malaysia, tapos na pinakahuli yata Kuwait. Ano meron? Tapos sasabihin mo, gawa-gawa lang.
yung nakagawiang pag-absent mo sa trabaho. Kasi kahit na vice president ka lang, meron ka pa rin obligasyon sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Hindi ibig sabihin hindi ka membro ng gabinete o hindi mo nirespeto itong gobyerno ni Pangulong Marcos, wala ka ng obligasyon. Di ba? Labag pa rin sa batas yung pala absent kasi ang personal na biyahe may limit lang yan. Ano ba ang sa gobyerno? 15 days sick leave, 15 days vacation leave. Sobra-sobra ang bakasyon mo. Labag yan sa batas. Yan kung personal, vacation mo yan. Pero kung official, paano naman magiging official? Wala ka namang ginawa sa abroad kung hindi banatan ng gobyerno. Ano bang napapala ng mga Pilipino sa iyong mga biyahe? Parang wala naman. At higit sa lahat, sa akin pong observation, yung independent foreign policy ni Pangulong Marcos nirecognize na ng maraming bansa sa mundo. At alam din ng maraming mga bansa sa mundong ating ginagalawan na ikaw ay ini-impeach na ng Kongreso, ikaw ay kalaban na ng Marcos administration, ikaw ay nagbanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. So ang tingin sa iyo, may pagkakriminal kasi alam mo sa ibang bansa, kahit naman dito, kriminal. Kasong kriminal yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo o pagbabanta sa kahit na sinong tao. Lalo na kung Pangulo. Diba? Para bang, anong personality mo humarap sa international community kung puro naman paninira ang ginagawa? At higit sa lahat, alam nila doon na pinupuntahan mong bansa kung sino ka, anong ginagawa mo at ano ang mga pinagsasasabi mo laban sa Pangulong Marcos na nirespeto ng international community dahil yung independent foreign policy. Ayun po yung aking opinion, analysis sa isyong yan. Kaya yung sinasabing gawa-gawa lang, yung kanyang mga nakagawiang mga pagka-travel, pagliban sa trabaho, pag-absent sa trabaho, kalokohan yan. Dilat na dilat. Malinaw pa sa sikat ng araw na talagang ginagawa mo lang Divisoria at Quiapo ang ibang bansa. Kung yan ay sarili mong gastos, sobra na yung bakasyon mo, yung travel mo. Kung opisyal naman yan ng iyong mga biyahe, anong napapala ng mga Pilipino dyan? Nagtatanong lang tayo. Okay? Ano hong masasabi niya dyan sa isyong yan? Dalawa lang itong ating topic ngayon pero parehong importante. Itong pinaggagawa ni Sara Duterte at itong kakulangang aksyon na hindi pa natin naramdaman until now na naglulumiyad na ang korupsyon sa ating bayan dahil sa mga proyekto ng gobyerno, hindi pa gumagalaw ang independent body like Office of the Ombudsman. Galaw-galaw naman kayo. Again, sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo, sabi ng Pangulo. Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel. Mike Abe Opinions.